Hello! Hi mga nay! Maulan ngayong umaga at napakasarap pa nga sanang matulog. Yun nga lang, may pasok yung mga bata kaya kailangan nga mag-asikaso ng kanilang pambaon. At sa tagal na nga ng video na to sa gallery ko, hindi ko na nga maalala kung morning shift na ba ako nung mga araw na to. Anyway, back to the video, nagluto nga lang ako ng chicken nuggets na nabili ko kagabi. Puro prito-prito nga lang yung nailuluto ko tuwing umaga na pambaon nila dahil ito na nga lang yung nabibili ko sa gabi pag umuwi ako. Frozen foods na nga lang yung available dahil sarado na nga yung palengke pag alas 9 na. Dito ko na nga rin nilagay yung ketchup sa lalagyanan ng gravy pagka bumibili ako ng fried chicken sa store. Hinuhugasan ko nga at itanatabi ko kasi nga pagka may mga ganitong sausawan na pambaon sa school nagagamit ko nga siya. Masaya nga ang puso ko ngayon bilang nanay kasi kahit na nagtatrabaho ako naasikaso ko yung mga pambaon nila sa school. Dati kasi nung sa factory ako nagtatrabaho, 4 AM pa lang kailangan ko nang umalis ng bahay para pumasok kasi nagko-commute pa ako. Kaya naman hindi ko naaasikaso yung mga gantong pambaon nila. Kaya mula nung sinabihan ako ni Kuya Vil, sabi niya, "Mama, dati ka mo nagagawa mong ganito yung baon ko." Nagilty talaga ako kaya naman nag-resign ako sa trabaho noon. Nag-awol pa nga ako eh. Buti na nga lang at yung trabaho ko ngayon 8 AM pa ang pasok ko. Kaya kahit na magpang umaga ako naaasikaso ko pa rin yung mga baon nila at kailangan nila sa school. Nagagalak ang puso ko kasi kahit na nagtatrabaho ako, naaasikaso ko pa rin sila. Kahit na madalas talaga yung bahay ko parang wala nang nakatira sa sobrang daming kalat. Diyos mio. 12 PM pa nga yung pasok ni Kuya Von kaya yung mga gamit niya pati yung baon niya pinrepair ko na at iniwan ko nga dito kila mama. Si mama na nga lang ang mag-aasikasong magpakain at magpaligo at magbihis kasi susunduin na lang siya ng service niya at yun na rin yung magsusundo sa kanya mamayang uwian. At dahil umuulan-ulan nga ngayong umaga hinatid ko nga tong mga bulinggitong na ito dito kila mama. Wala kasi kami ekstrang payong ng mga time na to at nung mga oras din na to na hinatid ko tong dalawa nakapasok na nga rin si Kuya Vil. Pinapasakay ko na lang din siya sa kausap kong tricycle na nagsiservice sa kanila. Eto na nga rin ako at papasok na din. Ang trabaho namin ay kitchen crew. Kami yung nagluluto ng roasted chicken at saka ng fried chicken. Minsan naman kapag wala masyadong bumibili kami na nga rin yung nagkakashare. Papakita ko lang pala yung mga ibang clips ng aming mga ginagawa dito sa loob. Katulad nitong pagbabalot ng roasted chicken kapag nailuto na. Hindi ko rin naman pwedeng ipakita sa inyo lahat ng procedure ng pagluluto namin kasi syempre privacy na yun ng may-ari. Hanggang ganitong mga simpleng papakita ng mga ibang procedure lang yung kaya kong i-share sa inyo. At syempre itong pagpiprito ng mga na bread ng mga fried chicken. Ay naalala ko na kung bakit pang umaga ako ngayon dahil nga every other day yung pasok namin nung kasama ko dahil nga sa pag-uulan dahil na-delay yung delivery ng aming mga chicken at binahanga yung aming supplier na taga Bulacan. Malapit nang maubos yung supply namin ng chicken dito kaya ginawan na lang namin ng paraan kung paano yung maging shifting ng pasok namin kasi nga hindi na namin nare-reach yung quota namin dahil ko konti na lang yung chicken. Hindi naman din ganun kabigat yung trabaho namin dito kasi more on dito lang kami sa kusina at magluluto. Kaya naman pag ganitong patay na oras, lalo na pag alauna hanggang alas 3, may nagagawa pa nga kaming iba na kapaglinis pa nga kami ng mga paligid namin. Tapos eto, dala-dala ko nga rin yung aking mga gamit kasi gumagawa nga ako ng pang-activity ng mga bata. Tuturuan ko na nga rin kasi silang magbasa. Ay, si Kuya Enzo lang pala kasi si Kuya Vil kahit paano marunong naman na magbasa. Comprehension na nga lang yung kulang. Hindi ko na nga rin binidyohan pa yung ibang mga clips kasi nahihiya din naman ako lalo na kapag ka nandito yung amo namin. Buti na nga lang at yung mga ibang clips na papakita ko pa sa inyo kasi sinasamantala ko kapag wala sila. At saka super pamabait talaga itong mga amo namin. Meron nga lang talagang mga ibang bagay na hindi namin pwedeng ipakita sa mga ganitong video. Fast forward na nga at eto't pauwi na ako. Maglalakad lang ako pauwi syempre. Sayang yung pamasahe Buti na nga lang kahit papano hindi na masyadong maulan nung umuwi ako nito. Dumiretso nga akong bumili ng tinapay. Sliced bread yung binili ko dahil gagawa ako ng tuna pie bukas. Kung naaalala nyo, dun sa pinamigay sa aming ayuda meron nga mga tuna. Bumili lang din ako dito ng mayonnaise at saka cheese, tsaka itlog para ito nga yung gagawing pambaon nila bukas. Buti na nga lang at meron pang bukas na grocery at nakabili pa nga ako ng mga to at meron pa nga pala akong biniling breadcrumbs. Para talagang tuna pie talaga siya. Ito nga yung namimiss na ng mga bata. Ang tagal-tagal ko na nga nung huli ako nagluto nito. Hindi na nga rin ako makabili-bili ulit kasi nga medyo mahal na yung nakalata na tuna. Buti na nga lang at may pinamigay na ayuda at kahit papano hindi na ako bibili. Pagka uwi ko nga rin ng bahay dumating na nga rin pala yung parcel na in-order ko sa Shopee. Order nga ako ng payong ni Kuya Vil at saka mga bimpo. Madalas na rin kasi talaga yung pag-uulan at meron na nga rin mga bagyo kaya kailangan na nga nila ng payong. Inorderan ko nga rin si Kuya Von ng kanyang payong pero hindi pa naman dumadating kaya eto nga muna kay Kuya Vil yung may papakita ko sa inyo. Ibang design nga yung in-order ko dyan. Kulay blue nga sana yon pero ibang design din yung dumating. Ganun talaga kasi sa online mo lang naman siya binili pero okay na rin kasi kahit papano panglalaki. Pwede rin naman panlalaki yung design nito. At kung naririnig nyo nga umuulan na naman. Buti na nga lang nakauwi na ako ng bahay bago bumagsak yung ulan. Malakas pa rin talaga kay G kahit na medyo pasaway. Char.
Bumili na nga rin ako ng mga bimpo kasi naman kailangan nga ni Kuya Will. Si Kuya Will kasi pawisin talaga. Tapos uso din ngayon yung mga sipon at tubo, di ba? Dahil kasi minsan pagka pabugso-bugso yung ulan o kaya naman medyo may ambon-ambon, madali nga magkasipon yung mga bata. Next time kapag medyo may extra, ibibili nga rin ako ng vitamins nila para kahit papano may pangontra nga sila sa mga sakit. Anyway, maraming salamat sa iyo kung nakaabot ka sa part na to ng video ko. Maraming salamat po sa pagsuporta niyo kahit na minsan talagang halos hindi ako makapag-upload sa sobrang busy kasi sa labahan pa lang talagang ubos na yung oras ko. Tapos kapag nagbo-voice over ako, minsan inaabot ako ng 2 hours. Di ba ang dami ko nang magagawang trabaho sa 2 hours na yun. Pero anyway, sisikapin ko pa rin makapag-upload palagi. At hanggang dito na nga lang po. Until next video. Thank you for watching.